Sound check. Sound check. Sound check. Sound check. Sound check. Okay. Well, muli ho, isang magandang umaga po sa atin mga kapatid, mga kaibigan. Salamat po sa bawat isang naririto, maging sa ating mga kapatiran at mga kaibigan na kasama via online. Tayo nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang biyaya sa atin. And I hope ay patuloy tayong natututo sa ating hong Sunday School at appreciate natin ang ministeryo ng banal na Espiritu sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Bago ho tayo dumako sa ating hong gawain ng pagsamba, ay ilan ho muna mga announcements and reminders para ho sa ating mga gawain at mga kapatiran din sa JCBC. Una ho, baka meron hong mga nagdiriwang ng kaarawan. Meron ho ba ngayong linggong ito ng Peb-ibig, sabi nga nila, February, first week ng February? Wala naman? Wala? Okay, kung wala ho ay muli, pakipaabot nyo lang sa amin kung meron. Nais lang ho namin kayong batiin. Hindi naman ho ibig sabihin na kami ay makikimerienda ho sa inyo, no? Pero okay din naman. Pwede rin naman ho yun. Pero salamat ho sa Panginoon sa mga biyaya niya sa atin sa buong nakaraang linggo. Konting update ho dahil marami ho sa inyo ang nagtatanong tungkol sa aking asawa. Salamat ho sa mga nag-pray kay Sister Jonah. Last Friday ay medyo nagulat kami. Dahil doon sa yun yung hirap ng video consultation sa doktor. Ang tingin nung doktor ay parang namamaga na parang puputok na yung appendicitis ni Sister Jonah at pinag-swab test agad kami dahil baka akala niya kinabukasan operasyon na para agapan, pero salamat sa Diyos ay hindi naman pala. As of now, hindi pa rin namin alam yung dahilan ng pain na nararamdaman ni Sister Jonah. Lord willing, tomorrow ay magkakaroon ulit ng mga tests, blood chem, at mga ultrasound, at makasakaling ulitin din ang CT scan, sapagkat sa ngayon ay medyo magkakontra yung ultrasound at CT scan at baka kailangan ng mas masusi na pagtingin ho ng mga doktor. So pakisama sa prayer po yun, at kasama na rin ho yung pagod at puyat sa aming dalawang anak. So pakisama ho sa prayer ang aming buong pamilya. And then also, ang ating mga gawain ay tuloy-tuloy. Tuwing Wednesday, meron ho tayong Time in the Word, 6 p.m. And then Friday, ang ating hong Time in the Word, 6 p.m. Also an online prayer meeting via Zoom app tuwing 7:15 p.m. Remind ho natin ang ating mga kapatiran sa ating hong mga offering envelopes. Meron ho tayong 3, color coding ho yan. Ang brown envelopes, ang ating general offering. Si Brother Gab, pakikatok nga pala ulit. Hindi pa pala nailagay yung offering box ko dito. Sorry po. Yung ating white envelopes ay para sa ating missions giving. Meron tayong 3 sinusuportahan para ho sa ating mga manggagawa. And then yung ating green envelopes para sa ating project offering. At ang ating target ay 60,000 pesos by the month of April para ho pagdating ng ating ika-12 taong anibersaryo ay mailagay na ho sana ang atin hong mga monitors dito sa taas bilang kapalit ho ng atin hong LCD projector na sa konting sanggi ay nagloloko na. So pakisama ho sa prayer yan. And also, meron ho tayong gospel track dyan, mas matindi pa sa COVID-19, a very timely gospel track. Pwede ho kayong kumuha, mag-uwi, magpamigay, at ini-encourage po natin yan. And then, lastly ho, meron ho tayong mga booklets dyan sa likod. Yan ho ay ministry ng Chapel Library. Yan ho ay libre nating nakukuha, so hindi natin yan binebenta. At ang dalawa ho ang mechanics natin dyan. Una, pwede kang kumuha once a week hanggat meron. Once a week hanggat meron. Pangalawa, kailangan basahin mo. So hindi ito isang palumuti lang sa bahay at lalong hindi yan pampaningas ng kalan. Kung hindi yan ho ay nawa makatulong sa ating pananampalataya. So by the grace of God, yan ho ay libreng ministeryo at matadagdagan pa ho yan sa mga susunod ho na panahon. So meron diyang booklet about manhood, about womanhood, about godly apparel, lalo na sa mga ladies. And then yung pagiging magulang, meron din ho dyan. So pwede ho kayo mag-take home ng isa at sana ho ay makatulong sa inyong pananampalataya.
Mamaya, alas 3 ng hapon ay meron tayong Joy Fellowship sa mga kabataan. Do ang atin hong kapitan ng Joy Fellowship, si Brother Daryl, ay absent ngayon dito ho sa ating gathering sapagkat siya ay mayroong dinadaanan patungkol sa kanyang kalusugan. Pero mamaya ho online ang Joy Fellowship, so siya ho ang mag-handle pa rin sa kanila habang siya ay nandun sa kanilang tahanan. And then meron tayong gawain panggabi at 6 p.m. At pag-pray ho natin ang atin hong mga gawain. Oh, by the way, meron na hong update ang youth camp. So, Lord willing, kung patuloy na bababa ang kaso ng COVID-19, ang youth camp po ay magaganap sa April 28, 29, 30. Tama ba? Hindi ho yan. Luma na ho yung picture natin. Dahil lang ho, tingnan ko lang ang kalendaryo. Nagbigay na sila ng 28, 29, 30. Yes. April 28, 29, 30. Ang youth camp, 3 days po yan. Sa Dasmariñas, Cavite, sa Jabez campsite. Isang napakagandang campsite. May swimming pool, kumpleto, maayos, maganda. At ang pre-registration ay hanggang April 14. So pag ikaw ay nagbayad bago ang April 14, meron kang discount na 200 pesos. That will be 1,700 pesos sa hindi aircon na kwarto. At kung di nagkakamali, 1,900 pesos sa aircon na kwarto. After April 14, ito na ay magiging 1,900 sa hindi aircon at 2,100 sa aircon. So medyo madugo, medyo financially challenging, pero ang ating mga kabataan ay hinahamon ho natin sa bagay na yan. Ano ho? Ang requirements ay high school pataas, hanggang 40 years old, as long as you are a youth. Wala pang actually nga, kung ikaw ay kung young couple, pwede pa rin. And then also, kailangan bakunado. Requirements ho yan mismo ng campsite, hindi ho tatanggapin ang hindi ho bakunado. Pero salamat sa Diyos, meron naman tayong 5 years old pataas ay sinisimulan ng bakunahan. So we would like to encourage ang ating mga young people sa bagay na please be praying. At pwede na kayong mag-isip ng mga kaparaanan. Dati meron tayong mga fundraising dito sa church. At kung meron kayong mga ideas na makakatulong ho sa ating mga kabataan, pwede ho yan. At kung meron tayong mga kapatiran na gusto mag-sponsor, meron tayong mga kapatiran noon. Brother Paul, nabibless ako sa kabataang ito, sponsor ko siya sa camp. Pwede ho yun. Maaaring hindi buong 1,900 o 1,700, maaaring 500 ibigay doon or para sa kanilang lahat paghahati-hatian. Pwede rin naman ho yun. Pag-pray ho natin yan. And also another ministry, ang Bible College, ang Central Theological College sa San Mateo Rizal. Tayo ho ay kabahagi po doon. At yun ho ay investment natin sa mga future generation na mga manggagawa sa iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. So pag-pray ho natin yun, tayo ho ay patuloy na maging kabahagi sa bagay po na yun. Okay, with that, tayo ho ay magsisimula sa ating gawain ng pagsamba. Di ba na kung may nakakalimutang announcements? Wala naman. Baka meron ho, yung mga deacon natin, baka meron ako nakakalimutan. Tingin ko wala naman. Okay, so tayo ho ay dadako ho sa atin hong gawain ng pagsamba at dadako tayo sa isang sandali ng matahimik na pagbubulay-bulay at pananalangin sa Panginoon. Hingin natin ang kanyang tulong at paghahanda sa atin sa ating worship service. Let us pray. Manalangin po tayo. O aming amang Diyos, ikaw na banal, ikaw na tapat, ikaw na makapangyarihan sa lahat.
Ikaw na may lalang ng langit at lupa at ikaw na nagsusustento sa langit at lupa at sa lahat ng iyong nilalang. Maging sa aming hininga, O Diyos, ikaw ang nagbibigay. Salamat, O Diyos, sa iyong katapatan. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan na patuloy naming nakikita at nararanasan. Lalo't higit, O Diyos, salamat sa iyong pagmamahal na bago pa itatagan sa libutan, kami ay hinirang mo na para sa iyong sarili. Kami ay iyong iniligtas sa pamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Ikaw ang nagbukas ng aming mga mata, nagbigay sa amin ng pananampalataya. Purihin ka, O Diyos, sa dakilang kaligtasan na ito. At Panginoon, tulungan mo kami sa lahat ng aming gagawin, tunay nga ikaw ay aming masamba, na hindi lamang ito maging mga nakasanayang gawain, hindi lang kami mag-go through the motions of the worship service. Tulungan mo kami na tunay nga na ikaw ay sambahin. Lord, wag namang mangyari sa amin ang sinabi mo sa iyong salita sa mga tao, na oo, ang nguso, ang bibig ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo, pero ang puso ay malayo. Paalala mo sa amin, O Diyos, ngayong oras ding ito, tanglaw mo ang aming kalagayan. Alam mo po ang kalagayan ng aming puso. At gayon din, alam mo rin, ang kalagayan ng marami naming mga kapatiran na may mga iba't ibang dalahin at gayon din may mga karamdaman. O aming Ama, alam namin na ikaw ay nagmamahal sa amin. Lingapin mo po ang kanilang kalagayan at gawin mo po ang sang-ayon sa iyong kalooban. Sa lahat ng ito, Panginoon, ikaw po nawa ang mabigyan ng kapurihan. Tulungan mo kami, ingatan mo kami. At din, O Diyos, saliksikin mo kami sa anumang kasalanan, anumang paglabag namin sa iyong kalooban. Patawarin mo kami, Panginoon. At muli kami tumitingin lamang kay Kristo na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. At sa pamamagitan niya ay meron kaming kapatawaran ng aming mga kasalanan. Salamat po. Dalangin namin itong lahat sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po gusto yung lahat at tayo po umawit sa Panginoon. Tayo po umawit. Awitin po natin, Blessed Assurance. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, Lord of His Spirit, washed in His blood. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight. Angels descending, ring from above, echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I and my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song,
praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Matilip tayo na tayo. Magandang umaga po mga kapatid, ating purihin ng Panginoon at para po sa pagbasa ng kanyang mga banal na salita sa umagang ito mula sa aklat ng Roma, chapter 7, verse 7 hanggang 13. Atin pong sabay-sabay basahin mula sa talatang 7. Ready? Read. Ano ngayon ang ibig nating sabihin? Kasalanan ba ang kautusan? Huwag nawang mangyari. Gayon may hindi ko sana nakilala ang kasalanan kung hindi dahil sa kautusan. Hindi ko sana nakilala ang kasakiman kung hindi sinabi ng kautusan, huwag kang maging sakim. Samantala ng kasalanan ang pagkakataon upang sa pamamagitan ng kautusan ay gumawa sa aking kalooban ng lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat kung walang kautusan, patay ang kasalanan. Noong una, nabubuhay akong hiwalay sa kautusan, ngunit nang dumating ang utos, muling nabuhay ang kasalanan. At ako'y namatay. Ang kautusan na dapat sanang magbigay sa akin ng buhay ang nagdulot sa akin ng kamatayan. Sapagkat sinamantala ng kasalanan ang pagkakataong nakita nito sa kautusan upang ako ay dayain at sa pamamagitan ng kautusan ay pinatay ako. Kaya ang kautusan ay banal at ang tuntunin ay banal, matuwid at mabuti. Nangangahulugan bang ang mabuting bagay nagdulot sa akin ng kamatayan? Huwag nawang mangyari. Ang kasalanan ang pumatay sa akin sa pamamagitan ng mabuting kautusan. Nangyari ito upang ipakita ang kasalanan bilang kasalanan at upang sa pamamagitan ng kautusan ay mapatunayan na ang kasalanan ay napakasama. Amen. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po'y sa mandaling manalangin. Ama namin Diyos, Panginoon namin sa langit, Diyos na lumalang ng lahat ng bagay, lahat ng nabubuhay. Salamat o Panginoon. Purihin ka o Diyos sa iyong kalagayan sa dako ng kalangitan. Sambahin ka o Panginoon sapagkat ikaw ay banal. Salamat Panginoon na ang iyong mga anak sa araw na ito ay pinakalooban mo ng kapayapaan, Ama, at ang pagkakataon na muli kaming narito sa bahay-sambahan ito, O Diyos, upang minsan pa, Panginoon, ikaw ay aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat o Panginoon sa malayang pangaral ng iyong mga salita. Nawa o Diyos ang mga salitang ito na yung niloob na maipangaral kanina o Diyos ay hindi lamang magdulot sa amin ng kaalaman Panginoon, kundi Ama, ito naway maging gabay namin sa araw-araw naming pamumuhay. Ito nawa o Panginoon ay magkaroon ng epekto sa araw-araw naming buhay o Diyos. Tulungan mo kami Panginoon sapagkat kami gawa lamang sa alikabok, Panginoon. Ngunit, Ama, sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, kami Panginoon, ay maaari ding maging sisidla ng mga bagay ng mga banal, Panginoon. Tulungan mo kami sa aming mga kahinaan. Tulungan mo kami, O Diyos, sa mga pagkakataon na nandoon ang panlulumo, sa mga pagkakataon na kami nalilito, Panginoon. Turuan mo kami, Ama. Tulungan mo kami. Bigyan mo ng liwanag ang aming mga puso't isipan. Ang dako ng aming lalakaran, O Diyos. Tulungan mo kami na huwag kaming malayo sa iyo, Panginoon.
Bring us to the nearest part of you, O God. Huwag mo kaming ihiwalay, Panginoon. Sa iyong mga kamay lamang kami tumatangan. Ikaw lamang ang aming tinitingnan, Panginoon. Ikaw ang aming pag-asa sa madilim na sanlibutan ito. At Ama, sa patuloy na pag-aaral ng iyong mga salita, Ama, patuloy mong buksan ang aming mga puso't isipan. Patuloy kami makaalam ng katotohanan ng iyong mga salita. Sa ikaliligtas ng mga kaluluwa, Panginoon, higit sa lahat sa ikaluluwalhati ng iyong dakilang pangalan. Ama, lahat ng ito'y amin dalangin sa pangalan ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Jesucristo. Amen. Tayo pala tumawag sa Panginoon. Awitin po natin, Holy, Holy, Holy. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our song shall rise to Thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Holy, 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 all the saints adore Thee, casting down their golden crowns around the glassy sea. Cherubim and seraphim falling down before Thee, each word heart evermore showing. Holy, 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 though the darkness hiding, though the eye of sinful man thy glory may see. Only thou art holy, there is none beside thee. Perfect in pardon, love and purity. Holy, 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 Lord God Almighty, all thy earth shall praise thy name in earth and sky and sea. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Matilip tayo natin. Tayo po ay dadako sa ating pagkakaloob at atin pong basahin ang mga talata na gabay sa ating pagbibigay sa Panginoon mula sa 2 Korinto, Kapitulo 9, talatang 6 hanggang 9. 2 Corinthians chapter 9, verses 6 to 8. Basahin po natin sabay-sabay. Verse 6, ready, read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly. And he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Pagpalain po ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita, tayo po ay manalangin.
Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, aming muling pinapasalamatan at pinupuri ka sa iyong dakilang katapatan. Salamat po, O Diyos, dahil tunay nga amin itong nararanasan, na Ikaw, O Diyos, ang nagkaloob ng aming pang-araw-araw na pangangailangan. At Panginoon, sa maraming pagkakataon, tunay, higit pa sa aming kailangan, naroon ang mga sobrang biyaya mo, ang mga kagalakan, ang mga masasarap na sandali, ang mga panahon na kung saan nandoon ang iyong patuloy na pagbibigay at patuloy na kasaganaan. Ama, salamat po sapagkat Ikaw, O Diyos, ay hindi lamang sa pisikal o material na sumasagana sa amin, kundi lalo na sa espiritual, sa mga katotohanan mo na patuloy na tinuturo, sa mga salita mo na patuloy na paalala, sa mga pag-iingat mo sa amin. At Lord, sa panahon na ito, kami ay iyong inutusan na Ikaw ay sambahin at hindi lamang sa pamagitan ng mga bibig namin, kundi maging sa pamagitan ng mga pwede naming ialay, ipagkaloob sa iyo. At ngayon nabasa namin ang iyong salita at amin pong hinihiling na bigyan mo kami ng tamang puso na sumasagana sa mabuting gawa. Ilayo mo po ang karamutan at bigyan mo kami ng puso na may pagmamahal at pagsamba sa iyo. At nawa sa lahat ng ito ay ikaw ang aming maluwalhati. Ingatan mo kami, Panginoon, maging ang aming mga kapatiran na nasa mga tahanan, tuloy mong bigyan ng higit at sapat pang biyaya upang sila'y patuloy na makasama namin sa mga gawain na kagaya po nito. Lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. At tayo dadako ho sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. O dati-rati ho, ang isang taong may ubo at may sipon ay hindi ganong nakakatakot. Kapag meron kang katabi na sinisipon o pag may katabi kang inuubo, maaaring ikaw ay naiirita pero hindi ka nag-aalala. Pero sa panahon natin ngayon, kapag ang katabi mo ay inuubo at sinisipon, ay merong halong kaunting takot. Or lalo na kapag ikaw ay inubo. Ano ba to? Allergy ba to? Ano ba to? Nalawigan lang ba ako? Ano ba to? COVID ba to? At itong mga bagay ho na ito na dati-rating mga nangyayari sa atin on almost on a daily basis ay parang hindi binabaliwala lang natin at katumbas ay parang talagang normal na pangyayari lang ay ngayon ay kinakatakutan. Kaya ho napakahalaga ng mga testing. Kaya kung naaalala niyo ho, nung unang taon na tumama ang pandemyang ito, ang laging sigaw, ngayon ay laging sigaw ay bakuna, bakuna, bakuna. Ang unang laging sigaw nung una ay testing, testing, testing. Para malaman talaga kung ano ang kalagayan. Ano ba talaga itong nagdudulot ng mga sintomas na ito. Para malaman talaga kung ano ang sakit. At kaya ko sinabi ho yan, mga kapatid, mga kaibigan, kagaya sa ating pag-aaral, maraming mga tao na namumuhay sa mundong ito na maraming nangyayari sa araw-araw. Marami silang nararanasan, may mga problemang dumarating at meron silang mga desisyon at mga aksyon na sasabihin natin na parang hindi maganda. Pero kinakailangan itong ipailalim sa testing para makita kung ano ba talaga ito. At marami sa mga aksyon at gawain na maaari na kasanayan ng marami sa atin ay mailalagay sa kategorya ng kasalanan
At sad to say, kahit sabihin mong kasalanan, ay para bang ito ay baliwala sa iba. Sinabi mong, ay, kasalanan yan. Well, no one is perfect. Tao lang, sorry, nagkakamali. At kailangan itong ipailalim sa testing ng salita ng Diyos para ma-expose talaga kung gaano katindi, kung gaano, as we have read kanina sa ating Bible reading, kung gaano kasama ang kasalanan. At walang ibang kaparaanan, sangayon sa salita ng Diyos, sa sangayon sa ating pinag-aaralan sa Romans chapter 7, kung hindi ito ay iharap sa salamin ng salita ng Diyos, particularly sa mga kautusan ng Panginoon. And to that, nais ko ho kayong anyayahan muli na buksan na inyong mga Biblia sa Romans chapter 7. At kung maaari, tayo po'y muling magsitayo at basahin natin muli ang verses 6 to 13. Babasahin ko sa wikang English at pakisundan nyo sa inyong mga Biblia. Sorry, verses 7 to 13. Romans chapter 7 verses 7 to 13. At ito po ang salita ng Diyos. What shall we say then? Is the law sin? God forbid. Nay, I had not known sin but by the law. For I had not known lust except the law had said, Thou shalt not covet. But sin, taking occasion by the commandment, wrought in me all manner of concupiscence, for without the law sin was dead. For I was alive without the law once, but when the commandment came, sin revived, and I died. And the commandment which was ordained to life, I found to be unto death. For sin, taking occasion by the commandment, deceived me, and by it slew me. Wherefore the law is holy, and the commandment holy, and just, and good. Was then that which is good made death unto me? God forbid. But sin, that it might appear sin, working death in me by that which is good, that sin by the commandment might become exceeding sinful. Pagpalain po ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, muli, buksan mo ang aming mga mata upang makita namin ang iyong mga katotohanan. At ang mga katotohanan mong ito, O Diyos, ay patuloy na magturo sa amin at humubog sa amin sa wangis ng aming Panginoong Hesukristo. O Panginoon, gamitin mong patuloy ang iyong salita, ang iyong mga kautusan upang makita namin patuloy ang grabe, ang ganong karumal-dumal talaga ang kasalanan. At Panginoon, namin pong inihiling kung meron pang mga naririto na wala pa sa pananampalataya kay Kristo. O gamitin mo ang iyong salita. Magligtas ka po, Panginoon. At sa aming mga mananampalataya na gamitin mo ring patuloy ang iyong mga kautusan upang magkaroon kami ng lalo pang labis na pagkamuhi sa kasalanan, lalo na sa mga nakatahan pa sa aming kasalanan. O Panginoon, ikaw ang maluwalhati, ikaw maitaas. Dalangin namin itong lahat sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Bali po magsiupo ang bawat isa. Kung nyo naalala, last Sunday ho ay sinimulan natin ang pag-aaral sa passage na ito and we ended at verse number 10. But I would like us to be reminded sa mensahe na nais ko hong makita ho natin sa mga talatang ito. God's holy law exposes the utter wickedness of sin. The unbelievers must recognize it, and the believers must struggle against it. Ang banal na kautusan ng Panginoon ay nagpapakita, ini-expose ang grabing kasamaan ng kasalanan. At ang mga hindi mananampalataya ay kailangang makilala ito at makita ito, at ang mga mananampalataya ay kinakailangan na mag-struggle o makipaglaban sa kasalanan na nakatahan pa sa atin.
If you remember, kung kayo ho ay nagbabasa-basa o nag-aaral-aral ng teolohiya, lalo na particularly sa passage na ito ay isang medyo challenging passage na i-interpret o pag-aralan. Napakaraming mga theological questions at merong iba't ibang position patungkol sa ibang mga passages o verses na atin hong nabasa at mga susunod pa. Isa sa mga partikular at madalas na binobrought up na question dito sa passage na ito, was Paul writing from the perspective of an unbeliever or from the perspective of a believer? Siya ba ay sumusulat dito ng karanasan niya bilang hindi pa mananampalataya? O siya ba ay sumusulat dito ng karanasan niya bilang isang Kristiyano na, lalo na dun sa struggle niya laban sa kasalanan? Well, makikita ho natin at ang paalala nga ho ng theologian na si Leon Morris, ang reminder niya sa kanyang komentaryo ito, ang layunin ni Apostol Pablo ay hindi i-share yung experience niya. Ang layunin ni Apostol Pablo ay magbigay ng sustained treatment about the place of the law. Patuloy niyang dinidiscuss ano ba ang gamit, para saan ba ang kautusan na ito ng Panginoon. At isa sa mga ginamit niyang kaparaanan para maunawaan natin ang tama at maayos na pananaw at lugar ng kautusan ay ang sarili niyang karanasan. So wag nating ma-miss ang point. This is dealing not about his personal experience but about the law, at ito yung katotohanan na kailangan nating makita. Well, bakit ito ginagawa ni Apostol Pablo? Because Paul has made some very scandalous statement. Lalo na nanggagaling sa isang Hudyo. Hindi lang isang Hudyo, isang dating Pariseo na napakahigpit sa pagtupad sa mga kautusan ng Panginoon. Una, ginawang malinaw ni Apostol Pablo na ang mga Hudyo at Hintil ay nasa ilalim ng puot at ahatol ng Diyos. Bakit? Dahil sa kanilang paglabag sa kautusan ng Panginoon. Pangalawa, ginawang malinaw ng apostol na ito na walang sinumang aariing ganap o dedeklarang matuwid sa pamamagitan ng kautusan. Ang sabi ng salita ng Panginoon, therefore by the deeds of the law shall no flesh be justified in His sight. Pangatlo, pinoint out ni Apostol Pablo na ang mga mananampalataya kay Kristo, ang mga na kay Kristo na ay wala na sa ilalim ng kautusan. And that is very scandalous. At ang pinupunto ni Pablo ay wala na sa ilalim ng sumpa at ng kahatulan ng kautusan, o parusa ng kautusan sapagkat meron ng kaligtasan dahil kay Kristo Jesus. At kagaya ho, nung nakita natin 2 Sundays ago sa verse number 5, Romans chapter 7, verse 5, basahin lang natin ulit ang sabi, for when we were in the flesh, the motions of sins, which were by the law. At minsan, ito talaga ay lumalagpas sa ating pangunawa kapag binabasa natin. Pero again, coming from a Jew, coming from a Pharisee nonetheless, ang sabi ni Apostol Pablo, the motions of sins, the desires of sins, that is by the law. Woo! Dahil sa isang Hudyo, ang kautusan ng Panginoon ay paraan ng kabanalan. Ang kautusan ng Panginoon ay paraan para maging katanggap-tanggap sa Panginoon. Do you remember yung rich young ruler na lumapit sa Panginoong Hesukristo? Ang tanong niya, Lord or Master, what good thing must I do to inherit eternal life? And yung good thing, ang basihan ay yung mga kautusan. Anong utos ang kailangang usundin para ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? Pero narito ang sabi ni Apostol Pablo, that is the motions of sin is by the law. That is very scandalous. Talagang nagbibigay ng matinding sakit sa ulo at gumugulantang sa maraming nakikinig kay Apostol Pablo.
At maaaring sa pananaw ng mga Hudyo na nakakarinig sa sulat niyang ito, at teka muna, Pablo, para yatang pinasasama mo ang kautusan. Para yatang sinasabi mo na napakasama at ito ang ugat ng kasalanan at ang source ng kasalanan ay ang kautusan. Parang yun ang sinasabi mo, Apostol Pablo. Kaya ho tayo nakita natin sa verse number 7, labihin lang natin na pag-aralan natin last Sunday. Ang sabi ni Apostol Pablo sa verse 7, sabi niya sa verse 7 ho ito, what shall we say then? Is the law sin? Is the law by its very nature sinful or evil or wrong? Ito ba yung sasabihin natin sapagkat sa mga sinabi ni Apostol Pablo, parang yun ang lumalabas. Parang ang pinag-uugatan, ang pinanggagalingan ng kasalanan at kasamaan ay ang kautusan ng Panginoon. Yun ba ang sasabihin natin? Yun ba ang conclusion natin? God forbid. No, no, no. Not a chance. Hindi ito ang tamang pananaw. And we pointed out last Sunday na kung ito ang lumalabas sa ating kaisipan, na ang kautusan ng Panginoon ang source ng kasalanan. At actually, merong mga theologian na para bang lumalabas na ang Diyos ang source ng kasalanan. God forbid. Huwag nawang mangyari. Nay or no. Sapagkat ang sabi ni Pablo, I had not known sin, but by the law. Hindi ko makikilala. Hindi ko malalaman. Now, hindi illiterate si Apostol Pablo. At the earliest age, ang pinapakabisado sa mga batang Hudyo ay mga kautusan ng Panginoon. At the earliest age, bago ang ABC, bago ang 1, 2, 3, bago ang alphabet, ang Greek alphabet o Hebrew alphabet, ang unang pinapakabisado sa batang Hudyo is the Shema. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, with all thy mind, with all thy strength. Yun ang unang pinapakabisado sa kanila, ang kautusan ng Panginoon. Pero ang sabi ni Apostol Pablo, I had not known sin but by the law. Hindi ko makikilala ang kasalanan kung hindi sa pamagitan ng kautusan. Or I had not known lust except the law had said, thou shalt not covet. Kung naalala niyo ho, ang binigay na example dito ni Apostol Pablo is the 10th commandment. Thou shalt not covet. At isa sa mga ganda at hiwaan, isa sa mga katalinuhan ng paggamit nito ni Apostol Pablo ay ang binigay niyang kautusan ay hindi yung panlabas na aksyon, kung hindi may kinalaman sa pangloob na pagnanasa. Covetousness ay hindi nakikita. Ito ay nasa sa loob. At ang sabi ni Apostol Pablo, hindi ko makikilala ito sapagkat madalas panlabas, wala kang maipupula sa kanya. Paul himself had said sa Philippians chapter 3, as touching righteousness according to the law, blameless. Pag binato mo siya ng putik, walang didikit. Sa labas. Pero sa loob, nakita ni Apostol Pablo sa pamamagitan ng kautusan na siya ay madumi. So, ine-expose ng kautusan ang kasalanan. Sinasabi niya sa atin at pinapakilala niya sa atin ng isa sa pinakamahalaga na aspeto patungkol sa kautusan ng Panginoon. Ang kautusan ng Panginoon ay hindi pinagmumulan ng kasalanan. Ang kautusan ng Panginoon ay nag-e-expose ng kasalanan. At hindi lang ito basta sasabihin masama ka. Hindi lang ito basta sasabihin nagkamali ka. And as we will see further sa ating pag-aaral, ipapakita nito kung gaano katindi, kung gaano kalala, kung gaano kagrabe, kung gaano karumal-dumal ang kasalanan na ini-enjoy ng napakadami. Sa verse number 8, ang sabi ni Pablo, but sin. So, it is not the law of God, nay, hindi kasalanan, hindi masama ang kautusan ng Panginoon. Actually, ina-expose ito ang kasalanan. Ang sabi niya, but sin. The real culprit is sin and not the law of God. Ang pinaka may sala, ang pinaka masama ay ang kasalanan. Anong ginagawa ng kasalanan? Taking occasion by
the commandment. Take note of these words. Babalikan to ni Apostol Pablo at gagawin niya ulit to. It takes occasion. That word taking occasion, meaning ito yung pinaka-base, ito yung pinagmumulan. Dito nagsisimula yung pagkilos ng kasalanan at nagsisimula ang pagkilos ng kasalanan sa kautusan. Alala niyo, sana hindi nakakalimutan yung illustration na ating sinasabi. May rebelde. Rebelde. Halimbawa, yung isang kabataan ay rebelde. Pero kung walang utos yung kanyang magulang, saan siya magre-rebelde? So nung dumating ang kautusan, nagsimula ang rebellion. At ang sabi ni Apostol Pablo dito, taking occasion by the commandment, wrought in me all manner of concupiscence, for without the law, sin was dead. Hindi sin was absent, hindi sinasabing walang kasalanan, kung hindi ang kautusan ng Panginoon, mabuti ito, banal ito, we will see later, pero ganun katuso ang kasalanan mula sa mabuti at banal at magandang bagay na ito. Ito ay kumikilos at nagdudulot ng kasalanan. Bumubuhay, gumigising ng pagnanasa sa kasalanan. Produce in me all manner of concupiscence, all manner of covetousness, all manner of evil desires. Ganito katindi, ganito kagrabe ang kilos ng kasalanan. Sabi niya sa verse number 9, I was once alive apart from the law. At actually, isa nga ito, as if you remember last Sunday, isa ito sa pinakamahirap na unawain at intindihin. Tumutukoy ba si Apostol Pablo sa kanyang karanasan noon na merong time na he was spiritually alive? Without the law, meron bang time na nabuhay si Pablo na wala ang kautusan? Well, dumating na ang kautusan few thousand years ago nung panahon ni Moses. Hindi siya nabuhay ng walang kautusan. Pero ano yung sinasabi ni Pablo? I was alive apart from the law. Yung iba ang iniisip, well, ito yung time ng kanyang innocence, ng kanyang kabataan. Ano? Yung sinatawag ng iba na age of accountability. Hindi niya pa nauunawaan ang kautusan. So therefore, ay walang kasalanan, siya ay innocent, siya ay alive. Kaya ang mga bata ay sa langit pupunta dahil innocent sila. Wrong. Romans chapter 5, na pag-aralan natin, na mga bata pinapanganak ay pinapanganak na makasalanan, hindi inosente. And again, I believe, again, that's my personal conviction, sa langit pupunta, hindi dahil inosente sila, dahil ang Diyos ay mabiyaya at matuwid. Pwede natin pag-usapan yan sa ibang pagkakataon. Nevertheless, ang punto rito ni Apostol Pablo, gusto kong makita ho natin, yung sinabi niya, I was once alive apart from the law. Ang best understanding as far as I can see, he was alive apart from the right understanding of the law. Dahil nung una, bago siya makakilala kay Kristo, ang alam ni Apostol Pablo, siya'y buhay na buhay. Sa pamamagitan ng pagsunod niya sa kautusan, akala niya siya ay may buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng pagsunod niya sa kautusan, akala niya siya ay katanggap-tanggap sa Panginoon. I was alive. May panahon na akala niya siya ay pasok sa kaharian ng Diyos. Apart from the proper understanding of the law, dahil ang tingin niya sa sarili niya, siya ay pasado. Siya ay mabuti. Siya ay mabait. Siya'y masunurin sa batas ng Panginoon. Pero sabi niya, but when the commandment came, and that is when the proper understanding, the right understanding of the law came, and that is, nag-expose ito ng kasalanan. Sin came alive and I died. Nakita ni Pablo na hindi siya buhay. Nakita ni Pablo na talaga pala siya ay patay. And last Sunday, tinawag natin ang pansin ng mga naririto na maaaring hanggang ngayon, tumitingin ka sa kautusan at tumitingin ka sa performance mo at sinasabi mo, hindi naman ako ganong kasama. Ako ay buhay pa rin. Namimiss mo. Hindi mo tinatamaan. Ikaw ay nabubulagan.
Dahil kung talagang nauunawaan mo ang kautusan ng Panginoon, hindi mo sasabing, nasusunod ka naman. No. Pag nakita mo talaga ang maliwanag na sinasabi ng kautusan ng Panginoon, makikita mo kung gaano ka kapatay sa kasalanan. Hindi mo makikita mas mabait ka sa iba. Nakikita mong ikaw ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. The commandment came, sin came alive, and I died. And sabi niya sa verse 10, dito tayo natapos last Sunday. Sa verse 10, and the commandment which was ordained to life, I found to be unto death. And here is a very scandalous statement ni Apostol Pablo. Pero ginawa niyang malinaw, the commandments, ang sabi niya, which was ordained to life. The commandment which, yung binigay ng Diyos na kautusan ay hindi nakadesenyo para pumatay. Ang binigay ng Diyos na kautusan ay hindi nakadesenyo para magbulid ng kaluluwa sa impyerno. No! This commandment was ordained to life. And yes, kung merong makakasunod ng perpekto, lagi, walang palya sa kautusan ng Panginoon, it will give life. Eternal life. Romans chapter 2, malinaw po yun. Pero malinaw din ang salita ng Panginoon, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat tayo ay nagkasala. So, ang nangyari, at yun ang nakita rin ni Apostol Pablo. Akala niya, nasusunod niya. And yes, maaaring outwardly, mukhang nasusunod niya. And I believe kaya niya pinili yung 10th commandment because it deals with inward sin. Napakadaling itago. Pero narito sabi ni Apostol Pablo, and the commandment which was ordained to life. Ang buhay o ang kautusan ng Panginoon, ito ay para sa buhay. Ginawang malinaw ni Apostol Pablo, God's law is ordained to life. It is not ordained to death. I found to be unto death. Natsumpungan ko na ito ay nagdudulot ng kamatayan. Hindi dahil sa kautusan. For the wages of, not the law, but the wages of sin is death. Hindi yung kautusan ang nagdudulot ng kamatayan, kung hindi yung kasalanan na napakadaya na maging sa pamamagitan ng mabuting kautusan ng Panginoon ay kumikilos para buhayin at gisingin ang pagrerebelde sa Panginoon, at ito ang nagdudulot ng kamatayan. I found it to be unto death. Hindi dahil masama ang kautusan, hindi dahil yun ang disenyo ng kautusan, kundi dahil sa kilos at daya ng kasalanan sa pamamagitan ng kautusan. Alin ang totoong may sala, alin ang totoong culprit is not other than sin. Ang kasalanan. And we asked last Sunday, have you recognized this? Nakita mo na ba ito? O hanggang ngayon, ang nakikita mo at pag tumitingin ka sa salamin ng iyong buhay, ang tingin mo pa rin sa iyong sarili, ikaw ay mabait, ikaw ay masunurin, ikaw ay relihiyoso. Pero alam mo na hindi perpekto ang iyong pagsunod. Nakikita mo ba ng wasto ang iyong buhay sa harapan ng kautusan ng Panginoon? Kung tingin mo sa iyong sarili, sa pamamagitan ng kautusan, ikaw ay malinis. Hindi mo nakikita ng tama. Sapagkat nagsusumigaw ang kautusan, ikaw ay madumi, ikaw ay patay. Iyon ang pinapakita. Well, what have we learned so far about the law of God? So verse 7, nakita natin na ang kautusan ay hindi source ng kasalanan, kundi ang kautusan ay nag-expose ng kasalanan. Sa verse 8, nakita natin na ang kasalanan ay gumagawa, nagsisis opportunity maging sa pamamagitan ng kautusan. Nakita natin sa verse 9, ang maling pagkaunawa sa kautusan ng Panginoon ay magkakaroon ng maling diagnosis. Kung ang tingin mo sa kautusan, sa verse 9, ang sabi nga ay, verse 9, I was alive apart from the law.
But when the commandment came, sin came alive and I died. Kung mali ang yung diagnosis patungkol sa kautusan o yung pagkaunawa patungkol sa kautusan, mali ng diagnosis. Ang ibig sabihin, si Apostol Pablo, nakita niya na siya'y patay. Pero kung mali ang diagnosis mo sa kautusan, akala mo na susunod mo, ang diagnosis mo, ikaw ay buhay. At okay ka lang. Wala kang problema. That's very, very dangerous. And then sa verse number 10, the law which was unto life because of the utter wickedness of sin and our sinfulness has now become unto death. Hindi magre-resulta ng buhay na walang hanggan ang kautusan ng Panginoon para sa mga makasalanang taong kagaya natin. So kung hanggang ngayon ang pananaw mo ay ikaw ay pupunta sa langit sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, newsflash, wrong. Maling. And sad to say, mga kapatid, mga kaibigan, ito ay madalas na naririnig. Ganong karami ng pagkakataon sa pagsusubok natin magbahagi ng Ebanghelyo. Ang tatanong natin sa mga tao, sila ba'y may kaligtasan? Sila ba'y makikatiyakan ng buhay na walang hanggan? At yung iba sasabihin, meron. Sila'y pupunta sa langit? Oo, sabi nila. Bakit? Anong paraan? Sinusunod ko ang kautusan. Hindi ko makalimutan ng mag-asawa. Actually, hindi yung mag-asawa ang pakay namin. May kasama ako, si Brother Renald, at meron siyang kaibigan, at sabi niya, puntahan natin, Brother Paul, at pinuntahan namin, pero wala yung kaibigan niya, pero pinapasok pa rin kami sa bahay, nakausap ko yung tatay, at yung nanay nasa kusina. At yung tatay ay lektor sa simbahan. Sinubukan mo bahagian ng Ebanghelyo, tinanong ko yung tatay, Tay, kung magtatanong yung anak niyo sa inyo, paano pupunta sa langit, anong sasabihin niyo sa anak niyo? Kaya lang, sabi niya, sabihin ko sa kanya, magpakabait siya. Pero hindi ko alam, nakikinig pala yung nanay doon sa kusina. Mula sa kusina, may boses na lumabas. Sumunod siya sa 10 utos. Nakikinig si nanay pala mula sa kusina. At actually, yun ang pananaw ng napakarami. Sumunod sa 10 utos, magpakabait. Akala nila sa pamamagitan nun, sila ay buhay. O may buhay na walang hanggan. A very wrong diagnosis. Alam niyo ho, yung pinagdadaanan ng aking asawa at nakwento niya na siya ay merong kamag-anak at nakaramdam ng sakit sa gawi ng appendix at inoperahan agad. At pagbukas, walang problema yung appendix. Wrong diagnosis. Na kung appendix lang ang pinag-uusapan, okay lang. Tahiin lang ulit. O kaibigan, ang pinag-uusapan natin ngayon ay ang kaluluwa mo. Kung hanggang ngayon ang tingin mo sa iyong sarili, ikaw ay pasado dahil sa kabaitan at pagsunod mo, you have the wrong diagnosis, ikaw talaga ay patay at patungo ka sa impyerno. At ang tanging magbibigay sa iyo ng buhay ay si Kristo. Balikan natin yung mag-asawa. Ang sabi ng tatay, magpakabait yung anak niya. Ang sabi ng nanay, sundin ng 10 utos. Alam niyo ang implikasyon na sinasabi nila? Ang sinasabi nila ito, hindi mo kailangan si Kristo. Magpakabait ka lang, sumunod ka lang, okay na. At yun ang sinasabi ng napakadaming relihiyon ngayon. Yun ang paniniwala ko dati. Anong sabi ni Jesus, walang makakaparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Balikan ho natin ang verse number 11. Pupuntahan natin ang verse number 11. Now, by the way, bago ho tayo pumunta sa verse 11, Paul has been using the first person singular. Laging I was alive without the law once. I died. Puro I. Puro si Pablo. Now, ito bang mga ito ay puro totoo lang kay Apostol Pablo? No. Apostle Paul is using himself as an illustration of all. Yun din tayo. Yun din ang karanasan natin.
tayo ay patay dahil sa kilos ng kasalanan. At oo, maging ikaw pa ang pinakarelihiyoso at pinakamahigpit sa pagsunod sa kautusan ng Panginoon, ito pa rin ang totoo, patay ka pa rin. No man can be saved by keeping the law. Again, wala sa law ang problema. Sin is the real culprit. Verse 11. For sin. Again, this is Apostle Paul almost repeating verse 8. For sin, taking occasion by the commandment, deceived me, and by it slew me. So muli, a very scandalous statement sa pamamagitan na sinabi ni Apostol Pablo. Ang sabi niya, the commandment is unto death. And ang puto, ang pinakamaysala ay ang kasalanan for sin, taking occasion by the commandment. It takes occasion. Sa ESV, for sin taking occasion by the commandment, or but sin taking occasion by the commandment. Yun ang sabi sa verse number 8. That word taking occasion ay kapareho ng, it is the base or the starting point of the activity. Nagsisimula ang aktibidad ng kasalanan. Gusto ko lang gumamit ng ilustrasyon, hopefully makatulong ho sa atin. Sino yung, nung bata kayo, naranasan maglaro ng magnet? Di ba sa magnet merong positive, negative pole? Opposite poles attracts and same poles ano tawag dito? Repels. At kung meron ka lang isang magnet, nandun lang siya. Sino nagawa? Sino nakasubok nito? Lagay mo yung magnet sa mesa at ginawa ka mo yung isa na same pole at sinusubukan mong itulak. Nagawa niyan? Susubukan, tapos kikilos yung isa, tapos wala namang nasa pagiging, pero tumutulak yung umikilos. Kung wala yung isa, hindi kikilos yung isa. Ito yung commandment. The commandment is good. Pero pag dumating yung commandment, kumikilos ang kasalanan. Ganun katindi. Ganun kasama ang kasalanan. Sin taking occasion by the commandment. Ang sabi ni Apostol Pablo, sin deceived me. Dinaya ako. Niloko ako ng kasalanan. Now, let me just give 4 ways na maaari paano niloko ng kasalanan si Apostol Pablo. At maaaring meron naririto, ngayon sa iyong kalagayan, ikaw ay naloloko ng kasalanan. Well, una, niloko siya ng kasalanan. 1, by downplaying his sinfulness. Ibig sabihin ng downplaying, minamaliit, binabaliwala, sinasabing, wala lang yan. Yung magkaroon ka ng konting, ano tawag dito? Yung sumusulpot na minsang parang warts. Magkaroon ka ng maliit na wart, o warts, wala lang yan. Pero kung ganito kalaki na yung bukol sa, hindi, wala lang yan. Warts lang yan. Ganun kadaya ang kasalanan. Na yung isang napakatindi at napakalaking bagay ay sinasabi niya na ito ay maliit lamang. Anong ibig sabihin? Pinagmumukha ka ng kasalanan at kinukumbinsi ka ng kasalanan na ikaw ay buhay pa rin, na ikaw ay matuwid, na ikaw ay katanggap-tanggap pa rin sa harapan ng Panginoon. As Paul said sa verse number 9, "For I was alive without the law once." Ganun kadaya ang kasalanan. Pinagmumukha ka at kinukumbinsi ka, ikay buhay. Sa pamagitan ng pagkukumpara mo ng iyong sarili sa iba. At madalas yun ang kalagayan ng marami. Titingnan mo sa kaliwa, mas mabait ako sa kanya. Titingin ka sa kanan, mas okay ako, mas religyoso ako sa kanya, okay lang ako. Do you remember the parable of the Pharisee and the publican? Sabi ni Jesus sa Luke 18 verse 10, 2 men went up into the temple to pray. The Pharisee, the one a Pharisee and the other a publican. Anong sabi ng Pharisee sa verse 11? The Pharisee stood and prayed thus within himself, God,
I thank thee that I am not as other men are, extortioners, unjust, adulterers, or even this publican, or as this publican. I fast twice in a week. I give tithes of all that I possess. Ano ito? Isa sa pangunahing paraan ng pandaraya. Tumitingin ka hindi sa kautusan ng Panginoon, kundi tumitingin ka sa iba. At dahil mas lamang ka sa iba, maaaring mas matindi ang attendance mo sa church kaysa sa iba. Titignan mo na yung sarili bilang okay ka. Katanggap-tanggap ka. Swerte si Lord sa'yo. Mga kapatid, mga kaibigan, napakadaya ng kasalanan. Dinadaya ka ng kasalanan sa pamamagitan ng pagkukumbinsi sa iyo na ang mga panlabas na kabanalan at pagsang-ayon sa kautusan ay okay na. Hindi ka naman humapatay. Hindi ka naman nangangalunya. Hindi ka sumisiping sa ibang babae. Hindi ka kumikitil ng buhay ng iba. Okay ka. Hindi ka patay. Buhay ka. Sa Matthew chapter 5, ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, verse 20, For I say unto you, except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of God. May pagkakataong pinahirapan ako ng verse na ito. Paano ko mahihigitan ng scribes and Pharisees? May problema kasi ang scribes and Pharisees. Alam niyo kung anong problema nila? Sa Matthew chapter 23 verse 27 ang sabi, Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! For ye are like unto whited sepulchres, which indeed appear beautiful outward, but are within full of dead men's bones and are of all uncleanness. At napakadaming tao sa paligid, and I'm convinced, meron ngayon sandaling ito, dito mismo sa loob ng church, you are just like this, maputi at napakaganda sa panlabas. Pero nabubulok ka sa loob at alam mo yan. Pero kinukumbinsi ka pa rin ng kasalanan at dinadaya ka pa rin ng kasalanan. Hindi, okay ka lang. Hindi kasing samahan ng mga kaklase mo. Sin deceives by downplaying your sinfulness, and number 2, by exaggerating your seeming righteousness. Ine-exaggerate ng kasalanan ang tila baga katuwiran mo. Again, going back dun sa mga Pharisees, sa Matthew 23 verse 28, ang sabi, Even so ye also outwardly appear righteous unto men, but within ye are full of hypocrisy and iniquity. Kinukumbinsi ka ng kasalanan. Ay, hindi ka makasalanan, mabait ka. Napakabuti mo. Ikaw ay katanggap-tanggap. Ikaw ay totoong malapit ka. Kita mo na lang yung church attendance mo. Hindi lang umaga, meron pang gabi. Kasama ka pa sa prayer meeting. Okay na okay ka. Ganito kadaya ang kautusan. Sa Romans chapter 10 verse 3, ganito kadaya, hindi ang kautusan, ganito kadaya ang kasalanan. Sa Romans chapter 10 verse 3, kukumbinsihin ka ng kasalanan na kaya mong mag-establish ng sarili mong katuwiran. Ang sabi sa Romans 10:3, For they, that is the Israel, being ignorant of God's righteousness, and going about to establish their own righteousness. Hinatayo nila, inaasahan nila ang sarili nilang katuwiran. At sa pamagitan ng katuwiran nila ito, inaasahan nila sila tatanggapin ng Panginoon. Number 3, so number 1, by downplaying your sinfulness. Number 2, by exaggerating your seeming righteousness. Number 3, by convincing you that you're an exemption or special, worthy of special treatment. Exemption to the rule.
Na para bang hindi ako hahatulan ni Lord. Babait si Lord eh. Ano ka, special? Akala mo, bibigyan ka ng special treatment, VIP? Walang lolo ko ay pastor, ang tatay ko ay pastor, kami nasa church araw-araw, siguro naman hindi ako hahatulan ng Panginoon. Hindi mo kailangan sabihin na sigurado nga hatulan ka ng Panginoon. Sabi sa Romans chapter 2 verse 3, "And thinkest thou this, O man, that judgest them which do such things?" Ikaw ay nakaupo sa iyong mataas na silya, itinataas mo ang iyong sarili, at tinitignan mo yung iba, sila'y masama, ako'y mabuti. At iniisip mo ngayon ang sabi ni Pablo, "Thinkest thou, O man, that judgest them which do the same things, and do the same things, and doest the same, that thou shalt escape the judgment of God?" Baka iniisip mo dahil ikaw ay bata. Listen, baka iniisip mo ikaw ay bata. Hindi naman siguro hatulan ni Lord yung kasing cute na kagaya ko. Oh, mga magulang, huwag niyong lokohin ang inyong sarili. Hindi dadaanin sa pakyutan ang pagpasok sa langit. Kailangan ng inyong mga anak si Kristo. Hindi sapat ang mataas na grade. Hindi ang grade sa eskwelahan ang magpapapasok sa langit. Oo, mga kapatid. Huwag niyo sanang isipin na exemption ng mga bata. Huwag mo isipin na yung pamilya ay tapat sa church, exempted ka na. Huwag mo isipin ang church na kinalalagyan mo ay napakaganda at exempted ka na. No! Hindi ka makakatakas sa hatol ng kautusan. Ang tanging kaparaanan para ikaw ay maligtas kayo sa pamamagitan ni Jesucristo lamang. Ganon kadaya. Sin deceived me. Pang-apat na maaari ng paraan ng pandaraya ng kautusan is through falsehood. Bibigyan ka ng false hopes. Ay, okay ka lang, may purgatorio naman eh. Doon mo na ng paghirapan. Okay ka lang, may reincarnation, next life. Doon mo subukan. Well, hindi naman masama, magigi ka lang palutang-lutang kaluluwa sa paligid. Enjoy pa yun. Nakukumbinsi ka ng mga anime. Nawa, makumbinsi ka ng salita ng Panginoon. Ang sabi ni Apostol Pablo, sin deceives. Nandaraya, dinaya siya. For sin taking occasion by the commandment deceived me. Ang nangdaya sa kanya ay ang kasalanan, at maging sa pamamagitan pa ng kautusan, siya ay dinaya. But in reality, by it slew me. Sa pamamagitan ng pandaraya ng kasalanan, ito ang pumatay sa kanya. Siya ay ang katotohanan ng kanyang kalagayan, siya ay patay sa espiritual. Ang sabi ni Apostol Pablo sa Galatians chapter 1 verse 13, "For ye have heard of my conversation in time past in the Jews' religion." Napakinggan nyo, alam nyo kung saan ako nanggaling nung ako yung isang Hudyo pa, under Judaism, how that beyond measure I persecuted the church of God and wasted it and profited in the Jews' religion above many my equals in mine own nation. Head above shoulders si Apostol Pablo kumpara sa iba. Ganong kadaya ang kasalanan. Pero nakita niya na siya ay patay kung naunawaan niya talaga ang sinasabi ng kautusan. Tuloy tayo sa verse number 12. "Wherefore the law is holy, and the commandment holy, and just, and good." Ayaw ni Apostol Pablo magkamali tayo. Kinlarify niya, hindi masama ang kautusan. Ang kautusan ng Panginoon ay banal, ang kautusan ng Panginoon ay matuwid, ang kautusan ng Panginoon ay mabuti. Sapagkat ang kautusan ng Diyos ay refleksyon kung sino ang Panginoon.
Ang sabi niya sa 1 Peter chapter 1 verse 16, because it is written, be ye holy, for I am holy. The command of God for Christians, for believers to pursue holiness is the reflection of His holiness. So to say, listen, to think, pag inisip mo na ang kautusan, ang siyang sanhi at pinagmumulan ng kasalanan is to say that ang Diyos ang pinagmumulan ng kasalanan. Is to find fault with God. Again, nilinaw ni Pablo by stating sa verse 12, wherefore the law is holy and the commandment holy and just and good. Ang problema ay hindi ang kautusan, ang problema ay ang kasalanan. Sa verse 13, sa ating pagtatapos, was then that which is good made death unto me? God forbid. Yung bang mabuti? Sabi mo, Apostol Pablo sa verse 12, yung mabuti ito, banal ito. Pero bang itong mabuti at banal na ito nagdulot sa akin ng kamatayan? Again, hindi. In-affirm ni Pablo na ang kautusan ay mabuti. God forbid, ang sabi niya. Verse 13, but sin. The real culprit again is sin. Ang suspect ay hindi ang kautusan ng Diyos. Ang suspect ay ang kasalanan. That sin, that it might appear sin. Sa ESV ang translation, that sin, in order that sin might be shown to be sin. Ano yung sabi, Paul, para makita ang kasalanan na kasalanan? Kasi napakaraming mga tao hindi nakikita ang kasalanan na kasalanan. Maraming tao dinideny ang kasalanan. Maraming tao hindi naniniwala sa konsepto ng kasalanan. Ang sabi nila, hindi ang kasalanan. It's just a matter of cultural upbringing. Cultural preference. Maaaring yung masama sa iyo, mabuti sa akin. Yung mabuti sa akin, masama sa iyo. So, again, subjective, relative. Hindi kasalanan. As we have said, noon, homosexuality is a sinful act, naging gender confusion, naging condition, naging LGBT, naging yun na yung kanilang identity. Paano magiging kasalanan yung identity? Kasalanan ko ba to? Ito ako? Ako ito. Kasalanan ba to? It is sin. Natanggi ito ng mga tao, pero narito ang kautusan that it might appear to be sin. Para makita talaga. Para maisiwala talaga. Para ma-expose talaga. Sabi ni Apostol Pablo sa verse number 13, that it might appear to be sin, working death in me by that which is good. Ganong kasama ang kasalanan. Ganong katindi ang kasalanan. Itong kasalanan na ito ay gumagawa sa ikamamatay, maging at ginagamit ito maging yung mabuting bagay. Kaya hindi tayo pwedeng makipaglaro sa kasalanan. Hindi natin pwedeng biruin ang kasalanan. Ito ay napaka-seryoso. Ang sabi niya, that sin by the commandment might become exceeding sinful. Upang ang kasalanan sa pamamagitan ng kautusan ay makita, maging matsidhi, ma-expose talaga ang kagrabihan ng kasalanan. The law of God, here's the point, the law of God unmasks sin. It exposes the utter ugliness, wickedness, cruelty, and abominableness of sin. Ang kautusan ng Diyos ay hinahablot ang maskara ng kasalanan at hinuhubaran ito at pinapakita kung gaano kasama talaga ito. Ganon ang ginagawa ng kautusan ng Panginoon. Now, let us go to some application. Una-una, tawagin ng pansin kung meron man naririto na hindi pa mananampalataya ni Kristo. Let me call you to go to the law. Pumunta ka sa kautusan ng Panginoon at basahin mo ang kautusan ng Panginoon at tingnan mo ang kautusan ng Panginoon at ang dapat makita mo rito ay hindi kung gaano ka katuwid at hindi mo tapikin ang iyong sariling balikat na okay ka pa rin. No. Makita mo kung gaano ka kapatay. Kung gaano ka kalayo sa Diyos, kung gaano ka hindi karapat-dapat, kung gaano kang walang magagawa para iligtas ang iyong sarili. Ito ang dapat mong makita pagharap mo sa kautusan. At kung hindi mo ito nakikita, kung hindi mo nakikita ito, ikaw ay nadadaya.
Kung ikaw ay bumabasa ng kautusan ng Panginoon at hindi mo nakikita ang iyong pagiging makasalanan, hindi ibig sabihin na wala kang problema. Ang ibig sabihin na dadaya ka. O magmakaawa ka sa Diyos na buksan ng iyong mga mata na makita mo ang iyong tunay na kalagayan sa harapan niya. At ang sabi sa Galatians chapter 3 verse 24, wherefore the law was our schoolmaster. Ang law ay hindi magdadala sa iyo sa langit. Ang law ay schoolmaster, guardian or teacher to bring us unto Christ. Na kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan. That we might be justified not by your obedience to the law, but you might be justified by faith in the gospel of Christ. To the believer, we must love the law of God. Tayong mga mananampalataya ay kailangang mahalin ang kautusan ng Panginoon. Why? Because it reflects who God is. At kung tayo ay tunay na mananampalataya, mahal natin ang Diyos at dapat mahal natin at patuloy at gusto nating makilala ang Panginoon kung sino siya at ang kanyang mga kautusan ay nagre-reveal ng kanyang katangian. Kailangan natin pag-aralan, kailangan natin pagbulay-bulayan ng mga kautusan ng Panginoon upang ma-expose pa ang mga kasalanang nakatahan sa atin at ito ay patuloy nating patayin at patuloy nating habulin ang kabanalan. For just an example, sa Matthew chapter 5, buksan po natin ang ating mga Biblia. Sa Matthew chapter 5, na hindi lamang panlabas, kundi maging ang panloob, ay kailangan bigyang pansin na nina-expose ng kautusan ang kalagayan ng ating pagiging makasalanan. Sa Matthew chapter 5, ang sabi ng salita ng Panginoon, kailangan ko lang hanapin mabilis. Ayun. Hindi ko makita ngayon. Ang sabi ng ating Panginoong Kristo, you have heard that it has been said of old time, thou shalt not commit adultery. Yes, ito ang sabi ng kautusan. Huwag kang mangangalunya. At gaanong karami sa atin ang tinatapik ang ating sariling balikat. Brother Paul, hindi pa ako nangalunya. Malinis ang aking konsensya. Hindi pa ako sumiping sa iba na hindi ko asawa. Hindi ko nalabag ang kautusan. Ano yung sabi ni Jesus? Pero sinasabi ko sa iyo, pag tumingin ang isang lalaki sa isang babae and vice versa, kapag tumingin ang isang babae din sa isang lalaki na hindi niya asawa at nagnasa siya sa kanyang puso, siya'y nangalunya na. Alam niyo, hindi lang yung aksyon ang inuutusan ng kautusan. Ang sakop ng kautusan ay maging yung kalooban. Yes, hindi mo nga ninakaw yung pera. That's good. Pero ang kautusan ay nagsasabi, huwag mo ding gustuhin kunin yung pera. Baka kaya lang hindi kinuha kasi may nakatingin. Gusto mo talagang gawin yung kasalanan, pero dahil ikaw ay mapapahiya, hindi mo ginagawa. Nakikita mo kung gaano ka kasama. Kung gaano tayo kasama. Kaya tayo bilang mga mananampalataya, wag natin isipin, I'm no longer under the law. Tapos na ako, wala na akong pakialam sa kautusan. No, kailangan pa rin natin ang kautusan ng Panginoon para ipakita pa rin yung mga nakatahan pa rin kasalanan sa atin. Lalo na yung mga kasalanan na natutunan nating itago sa pamamagitan ng panlabas na pagiging relihiyoso.
Gamitin natin ang kautusan ng Panginoon sa ating paghahayag ng Ebanghelyo sapagkat ito ang isa ng mga pangunahing kagamitan ng Diyos na ibinigay sa atin para ipakita ang labis na kasalanan at kasamaan ng kasalanan. Again, hindi lang ito, at madalas kapag nag-evangelize, inaamin mo bang ikaw ay makasalanan? Oy, oo, sino ba namang hindi? Ang kautusan ay nagsasabing nito. Ito ang sinasabi ng kautusan. Ikaw ay nagkasala laban sa Diyos. Hindi ka lang basta nakagawa ng mali laban sa asawa mo, hindi ka lang basta nakagawa ng mali laban sa kapatid mo o sa magulang mo, hindi ka lang basta nakagawa ng mali laban sa kaklase mo. Nakagawa ka ng pagre-rebelde laban sa Diyos. Ito ang sinasabi ng kautusan. Hindi ka okay. Ang Diyos ay galit sa iyo sapagkat ikaw ay rebelde sa Kanya. At ito ay napakahalagang kaparaanan na kailangan nating dalhin maging sa ating paghahayag ng Ebanghelyo sapagkat maraming mga tao, sino ba namang hindi kasala? Pero hindi lang nakikita ang kanilang sarili sa harapan ng kautusan ng Diyos na sila ay nagkasala laban sa Diyos. At ang puot ng Diyos ay nasa kanila. Muli, mga kapatid, mga kaibigan, ang kautusan ng Panginoon ay hindi masama. Ang kasalanan ay napakasama. Ang kautusan ng Diyos ay nag-e-expose ng labis na kasalanan o kasamaan ng kasalanan. At ang mga hindi mananampalataya, kailangang makita ito upang sila ay tumakbo kay Kristo. At tayo mga mananampalataya, kailangan patuloy humarap dito sa ating patuloy na pakikipaglaban sa kasalanang nakatahan sa atin. Let's pray. O Panginoong Diyos, aming Ama, tulungan mo kami. Kami ay nabubuhay pa rin sa laman na ito. Tulungan mo kami. Bigyan mo kami ng mga mata na bukas. Bigyan mo kami ng liwanag upang sa pamamagitan ng iyong salita, sa pamamagitan ng iyong kautusan, ay makita talaga namin ang aming kalagayan. Lord, nagmamakaawa kami. Mula sa mga kabataan hanggang sa pinakamatanda na naririto. Gamitin mo ang iyong kautusan at ipakita ang kanilang tunay na kalagayan na sila ay nasa ilalim ng galit mo. Sapagkat sila ay nagkasala laban sa iyo. At Lord, sa aming mga mananampalataya, nawa masumpungan ang pagmamahal sa kautusan mo. Pagnanasang sumunod sa kautusan mo. At gamitin mo rin ang iyong kautusan ay patuloy ding ipakita ang mga kasalanan na nakatahan pa sa amin. At tulungan mo kami sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu na labanan o patayin ang mga kasalanan na ito. Salamat po sa iyong kautusan na mabuti, na banal, na maganda. Sa ilang sandali, magkaroon tayo ng pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos na ating napag-aralan. Ilapit natin sa Diyos ang mga bagay na Kanyang pinakita sa atin. Manalangin po tayo. Panginoon Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa iyong salita
Salamat po sa iyong kautusan. Salamat po sa iyong pagmamahal. Salamat po sa iyong pagliligtas. Na iyong mga salita na aming napag-aralan, ay gamitin mo sa aming mga buhay sa patuloy na ikababanal ng iyong mga anak. At Lord, sa biyaya mo ay gamitin mo ito sa kaliligtas pa ng mga wala kay Kristo. Ingatan mo kami, Panginoon, maging sa pagpapatuloy ng aming gawain. Dalangin na itong lahat sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. At tayo ho ay dediretso sa atin hong pag-oobserba ng Lord's Supper for the sake of time. Nais kong hiningan ng dalawa ho sa mga deacons ng ating iglesia, si Brother Totoy Ganas at si Brother Alex Tanudra. Ito ho sana sa harapan magkabila. At babasahin ko lang ho ang ilang mga talata ho mula sa 1 Corinthians chapter 11. Nasabi ho sa verse 23 hanggang 24, For I have received of the Lord that which I have also delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he brake it, and he said, Take, eat, this is my body, which is broken for you. Yung gusto kong bigyan diin ho ngayon, this do in remembrance of me. Una, yung sinabing this do. Ang Lord's Supper ay hindi optional sa Kristiyano. Kung tayo ay mananampalataya ni Kristo, ay ito ay isang bagay na dapat ating obserbahan. This do. And pangalawa, ang pangunahing layunin ng Lord's Supper ay hindi, huwag sana isipin na pag ininom mo ito, ikaw ay magiging banal na. Huwag mo sanang isipin na, alam niyo yun, yung kasi napapanood sa mga cartoons, pag kinain mo ito, magbibigay sa'yo ng spiritual na kapangyarihan. Hindi ganon. This, saan manggagaling yung kapangyarihan? This do in remembrance of me. Ito ay means of grace ng Panginoon sa atin. At tayo ay bigyan ng napakalinaw na larawan ng tinapay na pinaghati-hati, larawan ng kanyang katawan na nasugatan at nabugbog. At ang ating iinumin na grape juice ay larawan ng kanyang dugo na tumigis para sa ating kaligtasan. At sa pagdiriwang ho natin ito ng Lord's Supper, ay meron din ho tayong sinasabi, sa verse 26 ang sabi, For as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do show the Lord's death till He come. Ye do show the Lord's death. Pinapahayag natin ang kamatayan ni Kristo. That is, pinapakita natin na tayo yung mananampalataya ng ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. Hanggang kailan ito gagawin? Till He come. And then meron paalala sa verse 27, Wherefore whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself, and let him eat of the bread and drink of that cup. For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. And yes, given dito ho sa 1 Corinthians chapter 11, may partikular na issue na dinidil si Pablo na problema sa Church of Corinth. Winawasak ng mga elitist yung church. Dinidivide nila ang church. Kayo mahihirap dyan kayo, kaming mayayaman dito kami. Yun ang isa sa mga dinidil dito. They're not discerning the entirety of the whole Lord's body. Pero dito rin yung panawagan na ating suriin yung ating mga sarili. Dahil hindi church division lamang ang kasalanan na pwedeng gawin ng isang Kristiyano. Sa ating pamumuhay, ating kailangang suriin sa biyaya ng Panginoon. Now, dati sinasabi ko, kung ikaw may kasalanan, huwag ka munang makipag-partake. That's not an option. Again, inutusan tayo, this do. Brother Paul, may kasalanan ako. Anong kailangan gawin? Repent. Repent. So, sisikin natin yung ating sarili. Pagsisihan natin yung ating mga kasalanan. So kung ikaw ngayon ay mananampalataya ng Ebanghelyo, so ikaw ay sumunod na sa tubig ng bautismo, not necessarily dito sa church na ito, not necessarily member ka sa church na ito, pero alam mong ikaw ay mananampalataya ni Kristo at binautismuhan ka pagkatapos mong maligtas, makipag-deal ka sa Panginoon sa oras na ito, siyasatin mo ang iyong sarili. I-encourage kita
na makipag-partake at makipagdiwang sa pag-aalaala ng huling hapunan na ito sa ginawa ng ating Panginoong Kristo sa krus para sa ating kaligtasan. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, kami dadako sa pag-aalaala at pagdaraos ng huling hapunan. O Panginoon, wag mo kaming hayaan na gawin lang ito o mga aksyon nito. Kundi tunay nga alalahanin namin. At Lord, sa biyaya mo, sa espesyal na paraan, ipaalala mo sa amin ang katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Kanyang ginawang pagbabayad sa krus ng Kalbaryo. Nawa, O Diyos, sa aming pagdaraos nito ngayon ay maluwalhati ka namin. Masamba ka namin. Mapasalamatan ka namin. At oo, maihayag namin na kami nga ay mga mananampalataya ni Jesus na namatay at muling nabuhay. Panginoon, saliksikin mo kami ngayon sa anumang mga bagay sa buhay namin na taliwas sa iyong kalooban. Patawarin mo kami at linisin mo kami. At Panginoon, wala kaming ibang inaasahan kundi ang kapatawaran at paglilinis sa pamamagitan ni Kristo. Salamat po, O Diyos. Ipalain mo po ang gawain na ito ng banal na hapunan kung patuloy na maluwalhati sa aming kalagitnaan. Dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Ang ito ang gagawin ho natin, ang atin hong mga deacons ay nag-alcohol, naghugas, at meron hong gloves. At sila ho mag-aabuto sa inyo para maiwasan yung madaming kamay doon ho sa ating hong lagayan ng sa
sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y pinagkanulo ay dumampot ng tinapay. At ang siya'y mapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Kainin po natin. At gayon din naman, hinawakan ng saro pagkatapos makahapon, nang sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Inimin po. Dalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa biyaya mong ito na yung inutos sa iyong iglesia na idaos ang huling hapunan. Ang pag-aalaala sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo sa pamamagitan ng tinapay at ng saro. Panginoon, sa espesyal na paraan, paalala mo sa amin ang kamatayan at muling pagkabuhay ng aming Panginoong Hesukristo. At Lord, salamat po sapagkat naalala namin ngayon na kami ay nabubuklod hindi dahil sa pangalan ng relihiyon. Kami ay nabubuklod hindi dahil sa pekulyar na teolohiya, kundi ang pangunahing dahilan kaya kami ay nabubuklod ay dahil sa katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus. Salamat po sa kaligtasan. Sa kaligtasan na hindi kami karapat-dapat. Salamat po sa kapatawaran. Salamat po sa biyaya ng buhay na walang hanggan. At Panginoon, sa aming paghiwa-hiwalay, tulungan mo kami na nawa hindi lamang sa aming bibig, kundi maging sa aming mga pamumuhay, ay maipahayag namin ang katotohanan ng Ebanghelyo, na makita sa aming buhay ang pagiging mananampalataya ni Kristo. Tulungan mo kami sa patuloy na pakikipaglaban sa kasalanan, at gamitin mo kami sa patuloy na ikasusulong ng iyong kaharian. Lahat ng ito ay dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Habang tayo ho or mamaya ho sa paglabas, ipunin na lang ho natin yung mga cups ho doon sa mesa sa likod. Paglabas ho natin at aking pong hilingan si Ibergab na tayo pangunahan sa ating huling awitin. Tayo po yung mag-sing lahat. Tayo po yung mawit sa Panginoon. Awitin po natin Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. When we
naririto, maging sa ating mga kasama sa live stream. Muli mga kapatid, ang mga salita ng Diyos na ating napag-aralan ay ating patuloy na pagbulay-bulayan. At nakatulungan tayo patuloy ng Panginoon sa ating pamumuhay bilang mga mananampalataya. Sa ating paghiwa-hiwalay nawa ang pag-ibig ng ating Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, at ang presensya at kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay sa bawat isa sa atin. Ano man ang ating gawin natin para sa Kanyang kapurihan at patuloy tayong magpagamit para bilang bihikulo ng Ebanghelyo ng kaligtasan. God bless po. We are dismissed. Reminder po, 3 p.m. ay meron hong Joy Fellowship online, and then mamayang gabi 6 p.m. ay meron hong tayong panggabing gawain. And muling mga caps, pakilagay ho natin sa mesa dun sa likod. On life's pathway, never knowing where to go. Once I struggled.